Madaydayaw niya po, kapsat. Kumalagpak man ng itisbibiyang anak ni Diyos. Amen. May pagkablaw na tayo amin, kapsat, yan yung bago na kanito, oras, kaniliti, danungan iti, live streaming tayo, yung bago na kanito yung ita, pakadanungan na. Kaya iti gumulong iti DFCF, daming iti yabrasa mi kada kayo iti ayat niya po kasos isurti ng buktod kada tayo amin kapsa. Kaya kastamen ang umutim ni parang kaplaawan ng iti nagagwapo ka nagpipintas na anak ni Diyos na nagalan ng ginedema. Kanito, umalakpak ng iti nagagwapo kayo nagpipintas na anak ni Diyos. Okay, so sa kway tingin ng ginagawa sa atin, i-aramit tayo. Kumaranag tayo kapsat. Bendito kay manakabalik ng Diyos. Kagyaman kami mga thank you manin. Kanito ngipay mo kada kami. Taman mo kami dito na biso. Kaya rason na ako mata kami dito yung makatiso kay titi. Dito tayo nakawalin sa manipay ng Diyos. Kaya kasi rimi ako di aramid mi. Tawatan mi kayo di mo makawalan ng kawan na kami, kan na kami ako Diyos, ikinasantuan na biya, puso, karaway na akong daway, pindas ng Espiritu, kaya amin ang manang mo, tamang may kari kami ako, na dumadaan, pinagulong ako. Lord, kahit na kami itran, itinatin ang kanito, yan ang muhin ako, magdaman ako, tinagulungan mi, kahit sikalan ako Diyos, kami, irason, maapay na, nauumong kami. Gawatin niyo Diyos, panigagandang aming kapasya, itinatiwala kami ako, anak mo ako, pero hindi ko na tipul itong gawatin niyo kahit pangulong mo ako, anak mo aramaten, sa manibit sa bensa sa saong, gawatin niyo ka ako Diyos, itininanin ang kinasirin. Tapos alam niya ako, naging mensahe para kada kami ng gawin. Lord, sika ako, itinayaw mi, ang kagumao, mangibagbagin ka ako, sika alay ako, ititagtanod mi, magsipot ako, kanin pagkakata kami ako. Ita pa lang ako, kahit nakan ako idayaw, kahit nakan ako ilan ko, ang sipot ako, kasi ako kaputin ako, ititin ang managayan ko kada kami. At yaman kami unay ako, Diyos, itinibang mo, italipligin ka ako, dating aramin, gawatin niya ako, di malay nilipahin mo kada kami. Itan mo kada kami, kay isa may Espiritu ako, kalamalit namin ako, iti managayos ako, Espiritu Santo, mga namin ito. Ibitaran ka ako, masagilin ako, gawin sa kapyan, itinay ito yung lugar, iti buyang, makatindagin ka na kami, napunosan na kami ako Diyos, iti ayan, iti Santong Espiritu. Yaman kami unay ka ako, yaman kami unay, talim dito'y, tinagan na kami nga source namin. Sakbay na yung mapahit, sumarang maraming tayo, wala rin dyan, Psalms 115. Praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His acts of all power, praise Him for His surpassing greatness, praise Him with the sounding of trumpet, praise Him with the harp and lyre, praise Him with the tremble and dancing, praise Him with the string and pipe, praise Him with the clash of cymbals, praise Him with surrounding cymbals. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. Amen.
Diyos na buhay. Kailan pa kaya ako makakatayo sa presensya niyo? Araw-gabi, luha ko ang pagkain ko. Habang sinasabi niyo sa akin ang aking mga kaaway, nasaan na ang Diyos ko? Sumasama ang loob ko kapag naalala ko na dati ay pinangungunahan ko ang maraming tao na pumupunta sa templo. At kami ay nagdiriwang, inisigaw sa kagalakan at nagpapasalamat sa Diyos. Church,
saturating this place, saturating the hearts of your people. Thank you, Lord. We are ready, oh Lord God, to listen for your word. We are ready to be corrected. We are ready to be rebuked. We are ready to be challenged. And we are ready, oh Lord God, to receive your blessings that you have prepared for us today. And we believe that you are going to do something great. And we will never be the same again. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. May we give God our best clap offering of praise. Amen. Manong, pigsaman pa. Pigsaman pa, Manong. Thank you. Amen. Good afternoon to each and every one of us. Thank you for the privilege again. Volume man, Manong. Amen. To share God's word again. Thank you, Lord. The Lord will do something new and something great today, brethren. Amen. It's nice to see you again. May mga faces na hindi ko inaasahan na makita ko today. Amen. Welcome, welcome. Hindi po kayo bisita. We are a family. We are a church. We are a family. Amen. Madaydayo iti Apo. And I pray na sana kausapin tayo ng Panginoon. And I pray na tumimo sa atin ang kanyang salita. Sana ay tumama sa atin. Hindi lang tayo ma-entertain, hindi lang tayo matuwa. Hindi lang tayo maiyak, pero I pray that this will lead to transformation. Amen? I-revive tayo and apuyan tayo ni Lord. Because the Bible is our mirror and we want to see the real condition. We want to know the real condition of our hearts. Amen? Nawa hindi tayo umilag. Amen? Nawa ay hindi tumigas ang ating mga puso, pero tanggapin natin ang kanyang salita. Amen? Para tayo ay maging kawangis natin si Lord. Amen? And I hope that we will just open our hearts and mind. Sana open-minded po tayo today sa pag-uusapan po natin ngayon. Amen? I have a question to all. May bagay ba na nagpapasuka sa'yo? Is there something you utterly dislike? That when you see it, taste it, or smell it, it's kind of like you wanna vomit. Meron ba? Like for example, makakita ka ng dugo, parang masusuka ka, ganyan. Or nakakaamoy ka ng mabaho, parang nasusuka ka. So meron ba? Diba? Meron lahat. Okay? So that will be our topic for today. Okay? Because do you know that the Lord also has something that makes Him vomit? And we will discover that today. In Revelation chapter 3, verses 15 to 20, open your physical Bibles, please, or electronic Bibles will do. And you can read with me there if you don't have or you didn't bring your Bible. Let's read verse 15. I know your deeds, that you are neither cold or hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot or cold, I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold, refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness. And salve to put on your eyes so you can see. Listen to this. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Amen. Thank you, Jesus. I want to read it in Taglish also. Okay lang po ba? Para maintindihan lalo natin. Promise, I will read it quickly. Alam ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig, hindi rin mainit. Sana malamig ka na lang o kaya mainit. Pero since maligamgam ka, hindi mainit o malamig, isusuka kita. Sinasabi mong mayaman ka, angat sa buhay at wala nang kailangan pa, pero hindi mo alam na miserable ka, kawawa, mahirap, bulag at hubad. Kaya ang advice ko sa iyo, bumili ka sa akin ng pure na gold para yumaman ka. Bumili ka rin ng puting damit para may maisuot ka at matakpan mo yung pagiging hubad mo. Nakakahiya. Bumili ka rin ng gamot na ipapahid mo sa mga mata mo para makakita ka.
Sinasaway ko at dinidisiplina yung mga minamahal ko, kaya magpursige ka at talikuran mo ang mga kasalanan mo. Makinig ka, nakatayo ako sa pinto at kumakatok. Kung may makarinig sa boses ko at magbukas ng pinto, papasok ako at magkasama kaming kakain. Now, listen to me po. This is very important. Ito pong binasa natin is ito yung pinaka-last na letter doon sa 7 letters ni Jesus doon sa 7 churches. Last letter. And last time I preached about the church of Sardis, remember? So, and today po, we're gonna talk about the last letter, which is Christ's letter to Laodicea. And makikita po natin dito yung first, second, third, fourth, fifth, sixth na letter is meron pang papuri. Merong appreciation muna bago sila ni-rebuke, okay? Pero itong last na letter, wala man lang papuri, walang appreciation. So medyo mabigat agad, okay? So ito lang yung walang papuri, rebuke agad, kinorek agad, and ano po ang issue nila? Ang issue po dito is ang church na ito ay naging lukewarm na. So this is Christ's letter to lukewarm Christians, okay? So wala namang lukewarm dito, di ba? Amen? Amen. So when we say lukewarm, this is so important. Pag sinabi mong lukewarm, ito yung mga nasa gitna. Okay? Ito yung mga nasa gitna. Sabi kanina, hindi malamig, hindi mainit. So, nandito ka sa gitna. Ito yung mga naniniwala kay Jesus, pero ayaw pumunta sa extreme side. Ayaw maging radikal. Gusto nila, dito lang kami. Comfort zone lang sila. So, ayaw nila maging katulad ng iba na inaakyat sa next level yung relationship nila sa Panginoon. Now, let me give you the background of Laodicea. So, pasok tayo doon sa panahon ng Laodicea. And actually po, ang Laodicea is a wealthy city. Itong Laodicea na ito ay nasa part siya, western part, I think, ng Turkey. Okay, so mayaman talaga. And as a matter of fact, kakabsat, when Laodicea was destroyed by an earthquake in 60 AD, ang dami pong gustong tumulong, even yung Rome. But they refused aid from the Roman Empire. They did not accept any help. They did not accept any help. Why? Tanungin niyo ako bakit? Kasi mayaman sila. And syempre may pride din. So makikita mo may spirit of pride talaga na ipapakita namin na kaya namin kahit wala kayo. Alam mo yung mga ganong spirit, pride talaga. And hindi lang yung kunwari lang na kaya nila, pero kaya kasi nila kasi mayaman talaga, and they recover quickly, as in quickly, kakabsat. So, they rebuilt the city from their own wealth, as in quickly rebuilt it with their own expense. So, ganyan po kayaman ang Laodicea. Pero makikita niyo mamaya yung problema niya. And they are known for their massive theaters, shopping centers, stadiums, ano pa kakabsat. It was a city of great wealth with extensive banking operations and a medical school. So, think about Las Vegas or Dubai. Pero ancient type siya, yung makalumang panahon siya, as in na mayaman. So, makikita mo talaga na mayayaman yung mga tao dito. And it has everything that you need in a place and want in a place. At ang mga tao po doon, again, ay mayayaman talaga. Now, definitely po, may mga naging Christians. So this letter is for those who became Christians in Laodicea. Now, ano po ang sabi ni Jesus? Sabi niya, I know your deeds. Diba? Sabi niya, first verse, I know your deeds. Now, kung sa tingin mo, matatago mo yung sitwasyon mo sa mga tao sa paligid mo, tama ka, matatago mo, pero hindi kay Lord. Amen? Kasi si Lord yung totoong nakakakita, His fiery eyes. Alam niyo po yung description ni John sa mata ni Jesus is full of fire daw po, kakabsat. So, ibig sabihin, kaya niyang mang-x-ray, kaya niyang makita what's really in your heart, at kahit yung mga hindi mo alam sa sarili mo, kaya yan i-reveal ni Lord sa'yo. Kaya nga yung itong letters na ito ay ni-reveal niya, ito yung commendable sa'yo, ito yung nire-rebuke ko sa'yo, ito yung status ninyo, kunana ni Jesus. So parang sinasabi po ni Christ dito sa Laodicea na, okay, ganito, parang iba. Iba yung sinasabi ninyo sa pinamumuhay ninyo. Iba yung sinasabi ninyong pinaniniwalaan ninyo sa totoong status ng buhay ninyo. At contrary ito sa mga sinasabi nyo or kino-confess ninyo. Nakukuha.
Okay. And the Lord revealed and said, you are neither hot or cold. Now, makinig pong mabuti. When they hear the word hot and cold, big deal sa kanila yan. Yung mga Laodicean. Tanungin niyo ako bakit? Because kung may weakness, tignan nyo kung may weakness yung city, ang weakness po ng city is yung supply ng tubig niya. Ngayon, ang Laodicea po ay may katabi na 2 cities, ang Hierapolis at Colossae. Katabi lang, as in 6 miles away lang, at doon po sila kumukuha ng tubig. Meron silang pipe doon sila kumukuha ng tubig. And tignan nyo, kakabsat, sobrang yaman nila, pero wala silang tubig. Okay? Nakikita nyo? Okay, so, alam nyo po ba na ang Hierapolis, tignan nyo na lang sa picture, meron silang hot spring. So, yan ang katabi nila, and it can reach 95 degrees. And then, yung Colossae naman, meron din naman sila as in literally cold spring. So, sino dito gusto yung cold naman, lalo pag summer, di ba? Gusto natin yung malamig na panligo. And ayon sa pag-aaral, kakabsat, talagang it can decrease yung mental health mo daw pag malamig daw yung di ba, so ice bath, makatulong ka no ti mental health. Kung na-anxiety ka na or nade-depress ka, be refresh lang sa isang cold spring. And so, ang nangyayari po is meron po silang, minsan may festival sila ng tubig. Wala na ngang tubig, di ba? May festival pa. So, malaking bagay po sa kanila yung tubig. So, minsan, yung mga mayayaman, syempre mayaman, nasa unahan. Okay? So, sila yung makaka-experience ng hot, ng cold. Pero yung mga nasa dulo na, lukewarm na, and they hate it. Okay? Kaya yung you are neither hot or cold, malaking bagay sa kanila yon, and ayaw nila ng lukewarm. Ayaw nila na tinatawag silang lukewarm. Tayo gusto pa nga natin yung maligamgam na tubig, di ba? Kakabsat, even sa pagligo, di ba? Maligamgam. Pero hindi sa spiritual life, okay? Isusuka ka ni Lord, okay? So, naiintindihan nila yung sinasabi ni Jesus Christ. And Jesus used an image that are familiar with their culture. Yung gold, narinig natin kanina, yung gold because they are wealthy. Yung, di ba, ginamit kanina yung magsuot ka ng damit because known sila sa textile. Aduti textile da. Yung gamot sa mata. Why? Kasi nagpuproduce sila ng gamot sa mata. So, kaya minsan, pag nagbabasa tayo ng Bible, pumasok kayo doon sa kultura kasi makukuha mo talaga yung point ni Lord. So, naintindihan nila yung sinasabi ni Jesus. So, parang sinasabi ni Jesus Christ, sandali, wala kayong silbi. Katulad ng isang lukewarm, wala kayong silbi. Hindi kayo nagsiserve ng healing sa spirituality, hot. Nor hindi kayo nagbibigay refreshment sa spiritually weary, cold. Wala kayong silbi. So, sino dito yung ganyan, yung nasa gitna ka? Ang laki ng impact sa kanila noon, kakabsat. And ginamit yung example na yan, and yan ang nangyayari daw sa kanila sa panahon na yan noon. And in verse 16, sabi, so because you are lukewarm, I am about to spit you out. Okay? And alam mo po, kapag lukewarm na yung iniinom natin, parang nakaka-disappoint na noong panahon na yon, kakabsat. So, pasok tayo doon sa kultura nila. Sa atin ngayon, ano ngayon kung lukewarm? Kasi naimas mati uminom ti kape nga lukewarm, di ba? Hang nga napudot unay. Hamit na lamis. And it's a big deal sa kanila. So sabi niya, nagiging lukewarm na kayo. I'm about to spit you out. And the word is spit or vomit. It means utter rejection or supreme disgust. Supremely disgusted si Lord. Pag sinabi mong vomit o yung taong gagamit nun, I am about to spit you out or I'm about to vomit, ang ibig sabihin daw nun is, I reject you. I reject you. Kapag hindi ka malamig, umainit, isusuka kita, meaning, wala ka ng silbi. Okay? Ulitin ko po. Kapag hindi ka malamig, at kapag hindi ka mainit, isusuka ka ni Lord. Okay? Wala ka daw silbi. Sabi, okay? So, layman's term, pwedeng attendee ka lang sa church, attendee ka lang. Kristiyano ka, pero attendee ka lang. Attend ka ng church, pero walang passion at all. Nagigets?
Walang pinapakitang passion, apathetic ka pa rin, complacent or comfortable sa pursuit mo kay Jesus Christ. At wag nating i-mistaken ha, na porket nasa church sila, porke nagsiserve sila, porke online sila at nagla-like at nag-heart-heart dyan, check natin baka kasi lukewarm sila. Amen? Alam niyo po, my heart is grieving because I know that there are millions of Christians na lukewarm. And what is a lukewarm Christian? Bigyan ko kayo ng isang picture ng isang lukewarm Christian. Bakit sinabi ni Lord na lukewarm daw ang Laodicea? Biruin mo kakabsat, wow, ito si Jesus. They supposed to be hot, but they remain lukewarm. Ayaw nilang tumudo kay Lord. Attendee, sasamba-samba, sisimba-simba, and then uuwi na. Tapos. Okay? So, lukewarm Christian, ano ibig sabihin nun? Number 1, pag sinabi mo daw na lukewarm Christian, first is, they love themselves and money. Ay, hindi ba pwede yun, Ate Joy? Listen to me po. Ang kultura po ng Laodicea noong panahon na po na yun ay talagang worldly and it's vanity. Kaya nga sabi ko, God, ano ba, marami bang lukewarm or marami bang Laodicea ngayon? Kasi pareho ang kultura natin kung nasaan tayo ngayon, kakabsan. And yung mga Christians, imbes na manghawa, yung mga Christians ay nahawa. Or should I say, yung mga Christians hindi pa rin nabasag. Hindi nabasag yung kultura ng Laodicea. Supposedly, pag tinanggap mo na si Jesus Christ, yung kultura ng mundo ay nabasag na sa'yo, di ba? Do not conform no longer to the patterns of this world, but be renewed in your mind. Let the Lord renew your mind. Kung at makikita po natin dito na pareho lang. They are still in vain and they love themselves and they love their money. And nakita na nga natin, they take pride. Ayaw nilang tumanggap ng tulong. Yung pride nila is yung wealth nila. At ingat po tayo dyan, kakabsat. Yan po ang ginagawa at yan po ang target ng social media. Yung gawin po tayong lovers of self and lovers of money. And nangyayari po yan ngayon. Amen? We are living in a culture that is too vain and too worldly. We are living in a self-centered generation. You know, this is a sign that we are living in the last days po, kakabsat. And ano po ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 2? People will be lovers of themselves. At ito po yung era kung saan ang taas ng vanity. Ito po yung era kung saan napakataas ang pag-ibig natin sa ating mga sarili. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents. Now, how we look, our status, our possession, our money, yan na ngayon ang importante sa atin. Hello, kakabsat. We want more money to buy more, to impress more people. Gusto mong mainggit sa'yo ang tao, gusto mo na ikaw naman ang bida. Hello. Lukewarm is this, mahal ko si Lord pero mahal ko din ang pera. Mahal ko si Lord pero mahal ko din ang mundo. Paano ka hindi isusuka? Alam mo ba na clear ang Bible in 1 John 2:15. It says, do not love the world or anything in the world. If anything loves the world, love for the Father is not in them. Hindi daw pwede na mahal mo si Lord, mahal mo ang mundo. Kung mahal mo ang mundo, wala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Matthew chapter 6:24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Hindi daw pwedeng dalawa. Okay? Now, hindi ko sinasabi na dapat mahirap na lang tayo, hindi po, okay? Pero sinasabi ko, dapat extreme ka kay Lord, dapat radical ka kay Lord, dapat hot ka kay Lord. Pero ayaw natin kasi pag nag-hot tayo kay Lord, paano naman yung future ko? Paano naman yung mga anak ko? Dapat isipin ko din yung kinabukasan ko. Sandali lang. Kung iniisip mo talaga yung kinabukasan mo, then dumikit ka doon sa Diyos na hawak ang kinabukasan mo. Amen? Kasi si Lord ang may hawak eh. Wala ka pa nga doon, nandun na siya eh. Hindi mo pa nga alam ang kinabukasan mo, alam na, kakabsat. So, siya ang author ng pera at siya din ang blesser, kakabsat. So, bakit ka hihiwalay kay Lord? Walang problema sa bahay, walang problema sa kotse, pero kung dyan ka nakasandal, ang pride mo, ayaw yun ni Lord.
Okay? Kung humihinga ka na lang patungkol sa pera, kotse, bahay, sandali lang may problema. Alam nyo, kakabsat, nakakakita ako ng mga mayayaman, pero love si Lord. Hay nako, thank God I know them. Alam mo yun, mayaman sila pero grabe sila sa prayer meeting, grabe sila sa Bible study, mayaman sila pero love na love nila si Lord. So not all rich people are like that. But what we are saying here is, kakabsat, whether you are rich or poor, kung nakasandal ka sa pera, sa gamit, hindi mo mahal si Lord, mahal mo ang mga staffs mo, mahal mo ang mga possession mo na hindi mo naman madadala sa langit. Sandali, may problema tayo doon, kakabsat. Hello? But this is the good news. Ibe-bless ka ni Lord. Amen? Amen? Ang sabi ng Bible, seek first the kingdom of God and everything will be added unto you. Amen? Yung mga hinahabol ng tao sa mundo, bonus na lang sa'yo ni Lord yun. Pero makakamit mo yung pinakamataas na makakamit ng kahit na sino man, na kahit na sino mang mayaman. And alam nyo naman, ang daming mga mayayaman na gustong magpakamatay. At sabi nila, ba't ganun, ang yaman-yaman ko na, ang dami ko ng pera, pero parang empty yung buhay ko. Talo pa natin sila, kakabsat. So bonus yan para makamit mo yung mga pinakamataas na makakamit ng sino man. Amen, kakabsat? Hello? Amen. Alam niyo po ba that my heart is grieving kasi nagnanakawan na po ngayon. Ninanakaw yung passion mo, ninanakaw yung love mo para kay Lord, ninanakaw yung fire mo, talagang sibsibandayti fire mo kini Lord. And stop being lukewarm Christian. Amen? Ano po yung number 1 natin? They love themselves and they love their money. Number 2, they compromise and defend their sins. Number 2, they compromise and defend their sins. Attend sila ng church, okay, pero compromiser sila. Okay? They are only Christians for a period of time. For example, Sunday, Christian sila, Monday, hindi na ulit. At hindi tayo ganyan, amen? Ipagtatanggol pa nila yung mga ginagawa nilang masama at nire-rebrand nila. Pinapalitan nila yung packaging ng kasalanan, pero sa totoo lang, hindi naman nila mabibilog ang Diyos at ang sarili nila. Amen? Dahil alam din naman nila na ang kasalanan ay kasalanan. Amen? Sin is a sin. Okay? Amen? Adultery? Astig kaya yun. Kunada kakabsat, gusto kong makasama sa mga listahan na yun. Kapatid, hindi maganda. No. Alam mo yung listahan yan ng mga supot, kakabsat. Sorry for the word. Pero hindi yun listahan ng mga totoong lalaki. Amen? Amen? Pornography? It's adult entertainment. Okay lang yan. Kunada, pero no, kakabsat, no. Something will happen to you and it will destroy your relationship. Amen? Sexual immorality, kunada, it's normal. It's 2025. Alcohol, ikaw nga, umiinom ka ng Coke, parehas lang unhealthy. Eto, tao lang ako. Buhay ko naman to as long as wala akong nasasaktan tao. Alam mo yung nire-rebrand nila and they defend their wrongdoing, kakabsat. Ito lang po yung alam ko, hindi po KJ si Lord. Hindi po KJ si Lord. Kaya sinabi ni Lord na bawal yan, hindi dahil ayaw niya ikaw na maging masaya, pero kaya niya sinabi na bawal yan kasi gusto niya ikaw maging masaya. Amen? Dahil alam niyang mapapahamak ka dyan, dahil alam niyang walang future dyan, dahil alam niyang masisira ang pangalan mo dyan, ano pa, alam niyang masisira ang pamilya mo dyan, ang testimony mo dyan, ang kwento mo dyan, ang pamilya mo dyan, masisira ang mga anak mo dyan. Hello? Exciting lang po sa una ang kasalanan, but to sin is not okay. Sino dito yung hindi perpekto, yung nagkakamali? Amen. Yes, nagkakamali tayong lahat. Pero yung lalakad ka na sa kadiliman at increasing yung kadiliman, that's not the will of God and you are called a compromiser. Hello? Hindi tayo perfect, yes, pero dapat meron kang sense na dati yun, hindi na ngayon. Okay? So, nadataba ka pero papatulong ka kay Lord. Amen? Amen. So number 3, ano ang picture ng lukewarm? Number 3 is, they rarely share their faith. Ito na yon, sabi ni Lord, hindi kayo nagbibigay ng init at hindi rin kayo nagbibigay refreshment. Wala kayong silbi. Ito
Hindi na nga nag-iilaw, nang papatay pa ng ilaw. Ouch. Si Lord nag-iilaw sa mga makasalanan. Pero tayo, we become apathetic, we become manhid, we become wala nang nararamdaman at wala nang pakialam. Dahil convenience-driven na tayo, kakabsat. Dahil comfort-driven na tayo, ayaw nating umalis sa comfort zone natin. At alam natin na ang tumulong mag-share ng gospel, alam natin na ang mag-disciple ay hindi convenient. Okay? Magpupuyat ka, convenient ay costly, kakabsat. Ayoko dyan, itutulog ko na lang, Ate Joy. Kaya sabi ni Lord, lukewarm. Ang Dead Sea, may picture ako dyan. Ang Dead Sea, bakit dead? Tanong nyo sa akin, bakit? Walang binibigyan eh. Puro patanggap, tignan nyo, awanti exit na, kakabsat. Hindi makakatira ang isda sa Dead Sea, maalat masyado. Why? Kasi hindi siya nagbibigay. Walang outlet. Nakukuha? Hindi tayo consumer sa church. Hello. Kaya kapag nakatanggap tayo kay Lord, share it. Hello, kakabsat. The greatest demonstration of your passion for the Lord is your passion for the lost. Hindi pwede na hindi mo sila sharean ng gospel at hindi rin pwede na hindi mo sila tulungan. Amen, kakabsat. Kailan yung huling love na love mo yung tao? Yung love na love mo si Lord. At dahil wala nang love kay Lord, wala na ring love sa tao. Nakukuha, kakabsat. Kaya ang ginagawa na natin, usong-uso na ngayon, we cancel, we judge, and we become apathetic. Stop being lukewarm, kakabsat. Amen. Amen. Number four na po tayo. What is a lukewarm Christian? Number 4, we think more about life on earth than eternity in heaven. Pag lukewarm ka, bombarded ka dito sa earth. Imbak ka ng imbak dito sa earth. Nakakalimutan mo na hindi naman dito ang bahay mo. So hindi ka nagsistore up ng treasures in heaven. Temporary lang ang buhay dito, kakabsat. Uuwi din tayo sa langit. And listen to me po. Alam niyo po ba na ang kaluluwa natin ay ang habang buhay na mabubuhay? Yung physical po natin, mamamatay yan. Hindi naman makakapagsuot ng porselas yung kaluluwa mo. Hindi ka naman makakabili ng pagkain ng kaluluwa mo. So, emotion, mental, social, financial, kung ano man yung iniimbak natin dito sa mundo, hindi mo yan madadala sa langit, kakabsat. Lahat yan except sa soul. And what will save your soul is your spiritual life. Bakit invest tayo ng invest masyado sa katawan? Sa finances, sa emosyon, kakabsat. Lahat okay yan. Pero ba't hindi natin ipantay-pantay na okay din ang spiritual life, kakabsat? Bakit puro bank accounts? Dapat may spiritual life, di ba, Manong Alba? Amen. Si Lord ang lead ng soul natin. And once na pinaprioritize natin yung soul, you are investing treasures in heaven, kakabsat. Amen. Sino dito gusto malaki ang bahay niya sa langit? O ganito na lang, sino dito ang gustong pumuntang langit? Langit. Kung gusto niyong pumunta ng langit, dalhin niyo sarili niyo sa church. Magpalago kayo. Hindi yan ang susi ng salvation, pero yan ang resulta ng salvation. Amen. Amen. Gusto niyong pumuntang langit? Amen. I'll see you next Sunday. Number 5. They only turn to God when they need something. Ang mga lukewarm ganito, mag-church lang pag may kailangan. Okay? Magpipray lang pag may kailangan. Ginagamit si Lord for their benefit. Parang genie nila si Lord. At sino dito, may question ako, sino dito yung naiinis pag ite-text ka lang pag may kailangan sila sa'yo? Ganyan po ang mga lukewarm. Yung tatawag lang, Lord, Lord, kapag may kailangan. Listen to me po, ang mga lukewarm people, ayaw nila ng persecution. Ang mga lukewarm, ayaw nila ng pagsubok, ng challenges, ng radicalism, ng training, ayaw nila ng kawalan, ayaw nila lahat yan. Ang gusto nila, answered prayers.
Gusto nila abundance. Gusto nila prosperity agad. Hello? Si Lord po is so radical. Will you still follow Christ kahit na may kahit pa? Diyan niya dal nila kay Dirabi kakabsat. Dingdingay nabasang ba di outline ko? Kung nakitang ba di skeleton ko? No, talaga connected. So, will you still follow Christ kahit na may kahit pa? Ano ba, pipiliin mo pa rin ba si Christ kapag wala ka ng pera? Pupunta ka pa rin ba sa church? Pag may challenges ka, may pagsubok, maglilingkod ka pa rin ba kay Lord? Magsaserve ka pa rin ba kahit nahirap ka na? Apay, agar arodok di amen yun. Amen. Minsan dinadaan tayo ni Lord dyan para matest kung ano ba ang magba-by faith ba tayo o sino dito yung minsang wala na, yung, wow, bankrupt, yes, thank you Lord. May sakit, yes, thank you Lord, hallelujah. At least ito na naman, tinetest na naman ako ni Lord. May testing kung pipiliin ko ba siya o hindi. Am I in or am I out? O itong pagkakataon sabihin, Lord, I'm in. Ang daling magsabing, God, I'm so on fire, I'm in. Pero paano kapag hindi na masaya sa church? Are you still in or out? Oh Lord God, nung nag-tights ako, 3 times multiplied by 3, shucks, I'm so proud, okay? Definitely, you will say, I'm in Lord. Pag marami kang pera, definitely you will say, I'm in Lord. Pero kung kung pinadaan ka ni Lord ng pagsubok, yung minsan parang may test yung ang sakit na pero, am I in or am I out? Hindi yung parang ayoko na Lord. Kakabsat, opportunity mo yan para ipakita kay Lord na, Lord, I'm not lukewarm. Lord, andyan ka pa ba? As long as andyan ka, Lord, I'm okay. Gita termino tayo dapat. So, sa totoo lang po, hindi po nangiiwan si Lord. Amen? At hindi rin po bumibitaw si Lord. Amen? Amen? Ikaw ang bumibitaw, di ba? Okay. Number 6 and the last. Magsaya na tayo, number 6. Number 6, they are in no difference from the rest of the world. Pag sinabi mong lukewarm, kakabsat, kita indak. Pag tinignan mo yung Christian at hindi Christian, i-compare mo, tapos sasabihin mo, parang walang pagkakaiba. Yan ang masakit and it's happening right now. Parang walang pagkakaiba yung Christian at saka non-Christian. Actually, ang gulo-gulo ng mundo di ba, kakabsat? Pero alam mo, ang problema, hindi yung mundo ang magulo. Ang problema yung ang gulo natin, kakabsat. Yung ang layo na natin kay Jesus, yung reaction natin sa problema, yung response natin sa problema, hindi tayo nakaka-bless. At ang pinakamasakit, yung sabihan ka na hindi ka na nakaka-bless. Ang sakit marinig yun, lalo na pag galing kay Lord. Ang layo na natin kay Jesus, ang cold na natin kay Jesus, at hindi na natin pinupurso si Jesus, kakabsat. Kaya pag tinitignan mo yung marriage ng unbeliever at believer, pareho lang. Yung parenting natin sa believer at sa unbeliever, pareho lang. Parents, yes, of course, may factor na dapat alam mo yon, kakabsat, hindi masama maging proud ka sa mga anak mo, pero insertan mo ng spiritual. Amen? Si Lord, kakabsat, ang bahala sa anak mo. Maniwala ka. Pero pag tinitignan yung parenting natin, pareho lang, kakabsat. Yung lumalabas sa bibig natin at sa lumalabas ng bibig ng unbeliever, parang parehas lang. Yung courtship natin, pareho lang. Yung relationship natin, parang pareho lang. Amen? Parehas lang tayo sa mundo. At minsan, kakabsat, parang mas worse pa tayo sa mundo. Parang mas worse pa tayo sa mga hindi Kristiyano, kakabsat. Kapatid, alam niyo po ba, with all my heart, adulaing iti jokes ko, nagbibiro lang ako minsan, pero iiyak po natin ang body of Christ. With all my heart, iiyak po natin ang isa't isa. Gusto ko kapag nakita nila tayo, ang sasabihin, may kakaiba sa'yo. May something. Alam mo yung nagniningning ka, parang it's unexplainable. Amen? Hindi yung pag tinignan yung Facebook ng unbeliever at Facebook mo, pareho lang. Dapat nga, pag binuksan yung FB mo at nakita yung wall mo, may i-slay yung tao, yung mapapatangs talaga sila, yung napaparepent, napapaload sila pag nakita nila. Pero hindi, nababackslide Pag tinignan mo yung FB mo
punong-puno ng hinanakit, punong-puno ng pagpaparinig, puro mga heartbreak. At katawa naman mga parang puro mga heartbreak, kakabsat yung mga nilalagay mo. Ako pala yung sinayang mo, kung kunamizan. Leader yun sa church, kakabsat. Leader yun sa church, kakabsat. Ako pala yung sinayang mo, gano'n. So, gisang-gisa na ba? Kaya sabi ni Paul kay Timothy, but you, man of God, flee from all this. Lahat yan, flee from all this, but pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Sino dito gusto mag-level up? We should pursue something better. Amen? We should pursue something more important and something that will hit eternally. Amen? Something that will please God, something that will benefit many, something that will change people and change the world. Amen? Your life is too valuable para sayangin mo sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Pero may kotse ka, may bahay, may ipon. Amen? At yan ang pinagpipray natin bawat isa. Alam niyo po ang pinagpipray ko, itong mga parking lots natin, mapuno lahat yan ng kotse natin. Amen! 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 Next. Ang sabi niya, those whom I love, I rebuke and discipline. Ito yung pinakagusto ko dito sa part na to. Yung sinabi niyang, those whom I love, I rebuke and discipline. Good news, kakabsat. Lukewarm, love pa rin tayo ni Lord. Sinusuka na niya tayo, pero love ka pa rin. Those whom I love, ito yung positive na narinig ko. Lord, kahit na wala man lang kaming bola, wala man lang appreciation, rebuke agad, pero at least sinabi niya na, those whom I love, I discipline. Amen? Those whom I love, I rebuke. Amen? Love tayo ni Lord. Amen? Amen? So anong dapat gawin? Sabi doon sa verse, be earnest, repent. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with the person and they with me. So ano ang dapat natin gawin? Number 1, nakita amin eh. Okay. Be earnest. Pag sinabi pong be earnest, it means zealous, literally boiling with heat. It is an exhortation to fervor. Ibig sabihin po niyan, sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, be earnest. Huwag ka nang maging lukewarm. Magpaapoy ka. Huwag kang papayag na lukewarm ka. Maging apoy ka. Amen. Dapat hindi kayong on and off. On and off. Yung andito ka, mamaya, wala ka na. Amen. Bakit mahalaga ang apoy? Because ang apoy ang nagsisimbolo ng presensya ng Panginoon. Nagpakilala ang Panginoon, burning bush. Presensya ng Panginoon, pillar of fire by night. Yung bumaba si Holy Spirit, it's through tongues of fire. Ibig sabihin, pag hindi ka na umaapoy, wala na ang presensya ng Panginoon sa'yo. It represents the presence of God. Nakukuha. Ngayon, ang problema, ang apoy natin ay nakikita na lang natin sa kitchen. Wala na sa pulpit. Wala na sa singing natin, wala na sa pamumuhay, wala na sa prayer life, wala na sa dancing, wala na sa pagtugtog natin. Pinalitan na natin ang presensya ng Panginoon ng anumang bagay dito sa mundo. Listen to me po. May pera ka, pero walang presence ni Lord. Maganda ka, sexy ka, pero walang presence ni Lord. Parang may kulang. Mas maganda pa, ang taba nito pero ang itim nito pero yung presence ni Lord talaga. Amen? Pero ikaw hindi ka naman kagandahan pero parang ang precious nito, hindi pwedeng saktan. Why? Kasi may presence ni Lord. Come on! Amen! Yung apoy ninyo, palakihin ninyo. Amen! Silaban mo, ilabas mo. Magpaapoy tayo kay Lord. Amen! Hindi tayo Sunday goer lang. We are a follower of Christ. Amen? Kahit hindi tayo full-timer niya tayo kahit saan tayo pumunta. Amen? Full-time follower niya tayo. Amen? Number 2, repent. Sabi niya, repent. Repent. Sabi niya, hindi ako nagsabi niyan. Sabi, repent. Be earnest, repent. So check ourselves, kakabsat. Why? Kasi po, itong nagdaang pandemic paved the way for
this type of Christian na mag-grow into millions. And that is the church, CHURCHED, yet not planted. Church, yet not planted. And it used to be church, nasa simbahan, or unchurch, wala sa simbahan, hot or cold. Nagigets? Ibig sabihin yung hot, may love kay Lord, tinanggap si Jesus spiritually, tapos ito namang cold, dead. Okay? Saved or unsaved. Nakukuha po yung comparison, church or unchurch. Pero ngayon, listen to me po, my church yet not planted, tapos may unchurch. Parang walang pagkakaiba. So wag po tayong magpa-deceive na porke nasa church is my relationship kay God. Because proximity doesn't mean intimacy. Hindi porket nasa church, hindi ibig sabihin may intimacy. Nearness doesn't mean closeness. Okay? Hindi porket malapit, nandito, ibig sabihin close kay Lord. Nakukuha? Service doesn't mean relationship with God. Sunday attendance doesn't mean relationship with God. Singing to the Lord, lifting your hands doesn't mean relationship with God. Our end goal is relationship, kakabsat, not just church attendance. Amen. And sobrang dami po niyan, kakabsat. Natutuwa sa preachings, uma-attend online, pero hindi rooted. Hindi planted. Hindi maapoy. Lukewarm. Number 3, Jesus is knocking. Open the door. Ito ang nakakalungkot, kakabsat. Tignan niyo po ako. Nag-worship ka, pero kumakatok si Lord. Paano nangyari yun? Nagsiserve ka sa church, pero kumakatok si Lord sa puso mo. Nasa church ka, pero kumakatok si Lord sa puso mo. Christian ka, pero kumakatok si Lord sa puso mo. Hello! Marami po ang Christian na hindi pala talaga Christian. Kasi kumakatok pa rin si Lord sa kanila. Yan ang pinakamasakit. Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied? Have we not casted out demons in your name? And did many wonders in your name? Lord, hindi ba ako nagturo ng prayer meeting? Lord, hindi ba ako nagturo ng Bible study? Pero sasabihin daw ni Lord, I never knew you. Grabe, listen to me, kakabsat. Hindi porke nagpa-perform ng signs and wonders, hindi porke nagka-cast out ng demons, hindi porket nagpa-prophesy, may relationship kay Lord. Kaya sabi ni Lord, sino ka? Ito po ang mga nangyayari ngayon sa mga churches, ang gulo ng mundo, ang dumi. But Jesus is knocking at the door of your heart. Ito po yung malupit, kakabsat. Kumakatok si Lord sa puso ng mga pastor. Kung wala si Jesus sa puso ng pastor, kumakatok si Lord sa puso ng mga leader, kumakatok si Lord sa puso ng mga teacher, kumakatok si Lord sa puso ng mga worship leaders, kumakatok si Lord sa mga puso ng musicians, kumakatok si Lord sa mga puso na akala natin nandoon si Jesus, pero kumakatok si Lord sa puso mo. Pwedeng nandito ka, pero kumakatok si Lord sa puso mo. Hello? Pumapasok yung word, pero lumalabas din. Oh, I pray for revival. I pray for breakthrough. And I pray that the Lord will just make us hot for the Lord. Amen. Regaluhan mo yung sarili mo ng fire. Regaluhan mo yung asawa mo ng fire. Regaluhan mo yung anak mo ng fire. Mahal ang lotion, mahal ang makeup, pero mas maganda, kakabsat. Okay naman lahat yan, yung makeup, yung lotion, okay yan. Pero ang pinakamatinding regalo mo is yung fire mo kay Lord. Na mapasa mo sa anak mo yung relationship mo kay Lord. Regaluhan mo ang pamilya mo ng relasyon. Amen. Alam mo, listen to me po. Once na binigay mo yung buhay mo kay Lord, hindi niya makakalimutan yung first, second, third, fourth generation mo. Tignan niyo si Abraham. Yung relationship niya kay Lord, si Isaac, preserve ni Lord. Even si Jacob, preserve ni Lord at mga anak ni Jacob, yung 12 tribes. Hindi nakalimutan ni Lord yung relationship niya kay Abraham. Kaya sabi ko sa asawa ko,
honey, naging pasaway ako at dapat mamamatay na ako nung COVID. Pero inalala ni Lord yung relationship ng magulang ko sa Kanya. Mamamatay na sana ako, pero inalala ni Lord yung relationship ng pamilya ko para ma-preserve ako. Our Lord, listen to me, kakabsat, our Lord did not accuse the brethren in Laodicea of apostasy. Hindi niya sila inakusahan with following with some false Christians or some false prophets or engaging in emperor worship, kakabsat. But the church is accused of being lukewarm. May mga nagpipreach at nagpapaawit, nagpupunta sa church na kumakatok pa rin si Lord sa kanila. Can you hear God, kakabsat? Can you hear the Holy Spirit? Can you hear the prompting of the Holy Spirit? Can you hear Him speaking to you? Can you hear Him speaking to your soul, to your heart, kakabsat? Can you hear Him speaking to your bones? And I just pray that we will respond. I pray that we will respond to the call of God. Amen. And I pray that you will open the door of your heart to the Lord. I-pray po natin na ang lukewarmness natin sa Lord, yung status natin sa Lord, sabihin mo, Lord, patawarin mo ako. I wanna be earnest. I wanna repent. And I wanna open the door of my heart. Pumasok ka, Lord. Pumasok ka, Apo. Kumakatok. Malakas na katok, pero hindi nang bubulabog na katok. Pero kumakatok si Lord kasi He still love you. Alam mo, pinakatrahedya, yung hindi na kumakatok si Lord. Ano ba yung buhay na gusto mong tahakin? Yung buhay na nasa gitna? Yung buhay na okay lang, easy go lucky? Yung buhay na nasa gitna lang, hindi mainit, hindi malamig? Yung buhay na cool-cool lang, kakabsat? And according po sa Bible, si Jesus ang nag-o-offer ng buhay. Yung totoong buhay, kakabsat. At kung gusto nyong maranasan yon, go back to the Lord, kakabsat. Really commit your life or yourself to Him. Huwag kang matakot bitawan niyang mga yan. Subukan mo si Lord. Kakabsat, uray pa'y idisipod ng rugi ak nga nangasaba, ingana itataikas ka sa bakpelaeng. Kanayon ko ibagbaga. Dandanin umay ni Apo, ipaypay su tayo ka di kakabsat, ti panagserbi tayo kini Apo. Kasi hantayo amuno ka ano nga umay ni Apo Diyos, kakabsat. At huwag kang matakot i-give up, huwag kang matakot magsuko, huwag kang matakot na bumitaw dyan sa isang bagay na walang kwenta, huwag kang matakot ibigay ang buhay mo kay Lord. Be radical, be all out to the Lord, amen? And do not settle for being lukewarm. Choose to be hot for the Lord, amen? Nasa gitna ng mundo na nagwawala na at lumuluhod sa Diyos ng pera, sa Diyos ng vanity. Andito tayo, may Shadrach, Meshach, Abednego na mga Kristiyano na nagsasabing, hindi kami luluhod. Tatayo kami para sa Panginoon. Amen! At ang tanging luluhoran natin ay ang ating Panginoon na Diyos na buhay. Amen! The Lord is looking to and fro para sa mga taong magkukumit sa Kanya. Subukan mo si Lord. Ate Joy, paano yung future ng mga anak ko? Paano yung bank account ko? Sasabihin ni Lord sa'yo, anak, pinapangako ko sa'yo, ako ang bahala sa future mo. Ako ang bahala sa marriage mo. Ako ang bahala sa family mo. Ako ang bahala sa mga anak mo. Ako yung bahala sa karil mo, sa pag-aaral mo. Ako yung bahala sa'yo. You will live a purpose. You will change people. You will give healing to people. You will give refreshment to people. You will give life to people. You will destroy the works of the enemy. You will revive marriages and families, and you will heal the sick. Amen. And you will bring people back to me. Amen. And alam niyo po, ang issue ng Laodicea ay yung hindi sila kagamit-gamit. Hindi sila mainit, hindi sila malamig, hindi sila kagamit-gamit. Sana maging kagamit-gamit tayo, mga kapatid. Amen? Malait, malaki, sana ay kagamit-gamit tayo para sa Lord. Yung marriage natin, yung mga anak ninyo, yung relationship natin, yung skill natin, yung talent natin, even yung finances natin ay sana kagamit-gamit kay Lord. Amen? Kung kasama mo yung asawa mo, yung anak mo, hawakan mo yung kamay nila at sabihin mo, magiging kagamit-gamit tayo kay Lord. Amen? Huwag mong hayaan na patayin ng convenience yung apoy mo sa Lord. Don't settle for convenience, comfort, and complacency, kakabsat. Yung masaya na tayo lang.
Let that's lukewarmness, kakabsat. And let us strive more for His glory. Amen. Lahat ng gustong magpagamit kay Lord, raise your hands. Amen. Lord, gamitin mo sila mightily and effectively sa generation nila. Matinding paggamit, matinding pagkilos. I declare and I decree that my brothers and sisters, that our lives will never be the same again. Yes, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. May we all stand, kakabsat. May we all stand and may we sing that song, Set a Fire. Let us sing this song with all our heart. Can I ask for the music team to come here, please? I need the lyrics. And Let's sing this as our prayer. Let's sing this prayerfully. That the Lord will set that fire down in our soul that we cannot contain and we cannot control. Ang susi lamang dyan is to want more of God. Amen? And I will ask our dear Pastor Jay to close us in prayer and give us the benediction after. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Come on, church. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I
thank you that you have set your fire down in our soul. Thank you, Lord, that we felt that you are knocking at the door of our heart. And you want us to repent from our unrighteous behavior. Lord, sometimes, many times, sumasama kami sa agos ng mundo. Nagiging lovers of money, nagiging lovers of ourselves, kami, Panginoon. Salamat ngayon dahil ibinalik niyo kami, binago niyo kami. So I just pray and declare that may your consuming fire, your continuing fire, as the level of our hungerness. Patuloy sana, Panginoon, yung apoy. Patuloy na maglagablab yung apoy, Panginoon, sa aming mga buhay. Para makita ng mundo ito na yung kaibahan ng buhay na mayroong Diyos at wala. Na hindi katulad ng isang lukewarm church. Panginoon, we want to admit and confess that many times we became like a lukewarm in our situation, spiritual level of life. But today, Lord, salamat, Panginoon, dahil kinatagpo at binago mo ang aming mga buhay sa pamamagitan ng mensahe na aming narinig sa iyong paggagamit sa iyong anak ngayon, araw na ito. So I declare that may you continue to feel the fire, feel your love upon each and every one. From the musician, especially the musician, because they are the one leading us as songs. Na kung mag-play sila, makita sana yung apoy, mag-lead sila ng kanta, maramdaman namin yung apoy. Lahat kami na magsalita, nandun sumasama sana yung lana na nanggagaling sa langit. Panginoon, patuloy kang mangusap. Dalhin mo kami. Baguhin mo ang aming mga buhay. Pinubuksan namin ang mga pintuan ng aming mga puso, Panginoon. At ika'y aming pinapapasok. Ikaw ang maghari sa aming mga buhay. Magmula ngayon, hindi na yung aming mga sarili ang nasusunod. Hindi ikaw na ang